Ang kabataan po, sabi nga ni Jose Rizal, na tama naman, ang kabataan ang... Totoo ba yun? Pag-asa ba? Higit sa lahat, pag-asa po ito ng magulang ang kabataan. Kung ito'y maitatama na lagi po siya. Kaya nga nakakalungkot po na mga magulang, hindi po nila dinadala ang anak nila sa church. May araw yan, mamumroblema ka dyan, mga kapatid. O, tandaan nyo kasi ito pong Bible, hindi po ito nagkakamali. May araw yan, problema ka dyan. Dahil wala silang naririnig na salita ng Diyos. Amen. Kaya kung ikaw may karunungan, habang maaga dalhin mo ang anak mo na makarinig ng salita ng Diyos. Huwag mong iasa, magaling ako magdisiplina. Kapatid, may araw yan, lalabanan ka niyan. Amen. So habang maaga, ay dalhin mo sila sa Panginoon. At ito para sa kabataan, makinig kayong mabuti dahil mamaya titingnan ko kung natuto talaga kayo. Kailangan ang salitang maririnig nyo ngayon, i-apply nyo ito dahil kung hindi, kayo rin ang mahirapan. Amen? Sa Exodus 21, verse 17, ano po ang sabi dito ng Biblia? And he that curseth his father or his mother shall surely be put to death. Ang curse po dito lait lang. Pero pag tinagalog mo ang curse, sumpa. Sino man daw na anak na sumpain ang nanay o tatay, ay siguradong papatayin. So, kamatayan ang naghihintay sa mga anak na sumusumpa sa magulang o lumalait. Kaya ingat kayo mga kabataan, ingatan nyo na huwag kayong gagawa ng paglaban kahit sa salita o sa isip. Huwag nyong ilalagay sa isipan at salita ninyo ang paglaban sa magulang. Kasi maraming anak reklamador. May sinasabi ang magulang, hindi nakikinig. Bakit hindi nakikinig? Ang Diyos niya gadget. Ang dami na pong mga nalulong sa gadget na kabataan, lumalaban sila sa magulang. Amen. Iwasan nyo yan. Kung gagamit kayo ng gadget para sa school, huwag sa laro-laro na wala namang pakinabang. Dahil marami po ang nalulong sa gadget, hindi mo na mautusan. Amen. So sabi rito, pagka natuto ang anak na lumalaban sa magulang, sabi rito, ay papatayin walang pagsala. Kaya po maraming mga anak ang hindi po nagtatagal ang buhay. Amen. Dito po tayo sa Ephesians. Lagi ko po itong tinuturo. Ephesians chapter 6. Ano po ang sinasabi ng Ephesians? Chapter 6. Children. Sino yung children? Sino? Mga anak. Mga anak, taga-tibing, mga anak sa Buenlag, mga anak sa Lingayen, saan mang dako na may mga bata. Ito po ang sabi ng Bible. Obey. Ano yung obey? Sumagot-sagot. Obey your parents in the Lord. Hindi po lamang ito magulang na nanay at tatay. Parents in the Lord. Sino yung parents in the Lord? Sino? Alam niyo na. Ang parents in the Lord. Sumunod kayo. For this is right. Hindi lamang yung nanay at tatay nyo. Parents in the Lord. For this is right. Pangalawa, honor thy father. Hindi po nawawala ang mother. Igalang mo ang iyong ama at ina.
na siyang unang utos. So, ang unang utos pala, honor, igalang ang magulang. At nanay at tatay. Bakit igalang? Na siyang unang utos na may pangako. So ang paggalang sa magulang, may pangako po ang Diyos dyan sa marunong gumalang. At sino po yung marunong gumalang? Sila yung sumusunod. Hindi mo magagawang sumunod pag wala kang galang. Kaya maraming ayaw sunod kayo, wala pong mga respeto yan. Bakit maraming membro hindi sumusunod sa pastor? Wala pong respeto yan. Wala pong galang yan. Pero, dahil kung may galang ka, bakit ayaw mo sumunod? Sinasabi na ng pastor mo. Ba't ayaw mo sumunod? Kasi wala kang galang. So, wala ang pangako sa mga taong walang respeto. Wala pong pangako dyan ng Diyos. Ang pangako ng Diyos para lang ito sa marunong rumespeto sa magulang. Pero, ulitin ko, pag marunong kang rumespeto, susunod ka. Hello? Ano susundin, pastor? Ano ba sinasabi ng pastor? Tuwing meron tayong service, pag Sunday, anong sabi ng pastor? Ano? Di ba merong gawain ang men's? Sumusunod ka ba? Ay, salamat, sumusunod ka. Ngayon, ano yung pangako? Kapag maroon tayong gumalang at sumunod, verse 3, that it may be well with thee, and thou mayest live long. Grabing pangako ito. Ha? On the earth. Ano pang pangako? Upang yumaong kang mabuhay. Ibig sabihin, pagpapalain ang buhay ng anak na marunong sumunod at gumalang. At ano pa? Sa verse 3, at ikaw ay mabuhay ng ibig sabihin, mahaba ang buhay mo sa lupa. Kaya pala marami pong madaling mamatay na anak. Hindi po yun marunong gumalang at sumunod. At marami pong hindi pinagpapala na anak, hindi nagiging maganda ang buhay sapagkat wala po silang respeto sa magulang. Pag sinabi ng magulang, anak, magsisimba tayo, susunod ka. Anak, ganitong gagawin natin, susunod ka. Anak ka eh. Ang hindi marunong sumunod, hindi po anak yan. Kaya nga sabi ni Jackie nung isang araw, ang tunay nating kamag-anak, yung taga roon. Hindi mo kamag-anak ang nanay mo kung hindi po yan born again. Kamag-anak sa laman. Pero doon, hindi mo yan kamag-anak. Hindi mo yan nanay doon. Wala namang nanay doon eh. Walang kapatid, wala doong asawa. Pero magkakapatid lang doon. So ang tama, ang tunay nating kamag-anak, yung mga kasama natin sa 6th dimension. So sabi rito, ang pangako ay upang yumahan kang mabuti. Anong mabuti? Pagpapalain. Kaya nga tingnan niyo may mga anak na mga marespeto, maganda po ang buhay nila. Amen. Gusto niyo bang maging maganda ang buhay? Ngayon, tingnan niyo rin kung anong utos ng magulang. Baka ang utos ng magulang, anak, mag-absent ka muna. Tama bang utos yun? Anak, huwag ka na munang magsimba. Anak, kalimutan mo na yung mensahe na yan. Hindi ka kakain dyan. Tama bang utos yan? Ano mang utos na hindi po tugma sa salita ng Diyos, hindi po yan sa Diyos. Ang utos sa iyo si Satanas ay utos. Amen? Okay. 2 Timothy. 2 Timothy. Chapter 3. Madalas po natin itong mabanggit. Para po makita natin nasaan, kayo mga kabataan, nasaan ka ngayon? Kasi dalawa po itong kinalalagyan ng kabataan. Nasa tama o nasa mali. This know also, that in the last days, perilous times shall come. Ano raw sa huling araw? Kailan yung huling araw? Kailan? Nathan. Sabi rito,
Ano ang mangyayari sa huling araw? For men shall be lovers of their own selves. Ang mga tao raw ay masyadong mahal nila ang sarili. Tama, mali? Laging inuuna sarili. Yan po ang sabi rito. Puro pansarili, puro kabig. Siya kanya lang. Sa iba, wala. Sarili. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Pero sabi rito sa Tagalog, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Alam niyo ba ito? Nakatutok dito raw ang tao. Kaya yung para kay Lord, na serbisyo para kay Lord, nakakalimutan nila. Kasi nakatutok sila dito. Ano pa? Disobedient to parents. Hindi sumusunod sa magulang. Ikaw ba ito? Ang anak po dapat masunurin po yan sa magulang. Kasi kawawa po ang mga bata. Pag hindi po makita ang pagsunod yan, kawawa ang buhay ng mga yan. Maikli ang buhay at hindi po yung pagpapalain ng Diyos. So, saan ka doon? May sinasabi ang magulang mo, sumusunod ka ba? Or, iba naman ang utak mo, iba naman ang ginagawa mo doon sa sinasabi ng magulang mo. Amen. So, kayo mga kabataan, tingnan nyo, ako ba'y sumusunod sa magulang ko? Dahil kayo rin po ang kawawa pagdating ng araw. Sabi nga kanina, hahaba ang buhay ng bata o anak na sumusunod. Amen. Without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Mas gusto pa yung gadget kaysa sa pag-ibig sa Diyos. Hello? Mas babad sila sa gadget. Sa Panginoon, ang prayer niya, in Jesus' name, Amen. Sa gadget, maghapon. Mali, tama. Mas mahal nila ang gadget kaysa sa Diyos. Mabuti na lang, wala niyan dito. Wala. Idolatry po yan. Mas malaki ang panahon mo sa iba kaysa sa Diyos. Hello? Amen. Lipat tayo. Proverbs 22. Proverbs 22. Verse 6. Tingnan niyo po Ngayon, ito po ang mga matitinong magulang. Ano po ang sabi? Andiyan na? Verse 6. 22 verse 6. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Ano ang trabaho ng magulang sa anak? Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. So, paano dapat gawin? Sa salita ng Diyos mo siya dalhin habang bata pa. Dapat ang bata, may alam na po yan sa salita ng Diyos. Bakit maganda kung naturuan siya? At pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Katatandaan niya na yun, hindi niya yung bibitawan. Pero ibig sabihin, naturuan. Ang pagtuturo po, hindi yung narinig ng tenga lang. Ang pagtuturo, kasi ganito. Ang pinakamadaling pagtuturo, ganito. Yung bata, hindi po yun marunong magwalis.
Pero kumuha ka ng walis, bigyan mo rin siya ng walis. Ganito anak ang pagwalis, oh. Susunod yan. Nakikita ka eh. Naalala niyo yung kwento ko? Na may tatay nag-aahit ng bigote. Blade. Walang handle yung blade. Ahit siya ngayon. Nakikita ng anak na ganyan anak ko. Inilapag. Pag-alis ng tatay, hinanap ng bata yung ginamit ng tatay. Nakita. Ano nangyari doon sa nguso? Bakit ginawa ng bata? Nakita sa tatay. So kung ano ang nakikita sa iyo ng anak mo, gagayahin yan. So ang pagtuturo, ipinakikita kung anong karakter ang gusto mong gawin ng bata, ikaw muna ang mauna. Eh may mga tatay, anak, huwag niyo na akong gayahin. Huwag kayong maglalasing. Ano, hindi po yung maglalasing? Eh nakikita ka? Saan gagaya? Siya magmamana yan. Sa tatay. So ano bang karakter mo? Nakikita, naririnig ng anak mo. Gagayahin ka niyan. Pero, kaya nga sabi ng Bible, turuan nyo na sila. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Amen. Chapter 3. Chapter 3. Proverbs. Verse 1 and 2. My son. Sino yung son? Sino ang son? Taas nga ang kamay. Walang son dito. Puro kayo daughter. O kasama na ang daughter dito. My son, or my daughter, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Verse 2, bakit kailangan huwag kalimutan at ingatan? Sapagkat karamihan, for length of days, and long life, and peace, shall they add to thee. Ilan po ito? 3. Mahabang araw, maraming araw, mahabang buhay, at mapayapa ang idadagdag sa iyo pag ikaw ay sumusunod sa kautusan ng Panginoon. So kung ang gusto mong mahabang buhay mo at napagpala, sumunod ka. Ulitin ko, sino ang anak dito? Wala nang anak dito. Ano, puro kay tatay? Sa mga anak, my son, my daughter, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Ayaw niyo yun, mga kabataan? Pagpapala, mahabang panahon, buhay. At siyempre, kasama na dyan yung kung ikaw ay nananalangin, Lord, bigyan mo po ang partner. Kasama yon. Na mabait na partner, Lord. May trabaho. Gwapo. Hello? Pwedeng i-request yan. Pero paano kung hindi ka naman sumusunod? Ang ipapadala sa iyo ni Lord, yung nguso, ganyan. Amen. Chapter 4, verse 1 and to 4. Hear ye children, children ng lalamot, ng the instruction of a father, and attend to know understanding. For I give you good doctrine.
forsake ye not my law. Naulit ano? For I was my father's son. Si Solomon po ito. For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother. Nag-iisang anak ni Bathsheba. Anong ginawa ni David sa kanya? He taught me also and said unto me, let thine heart retain my words, keep my commandments and live. So ang itinuro ni David kay Solomon, pagsunod sa Diyos. At iyan po ang tatay. Kung tatay ka, dalhin mo sa salita ng Diyos ang anak mo dahil magiging problema mo yan pag hindi mo ginawa yan. Hello? Bible po ang nagsasabi niyan. At baka maging maikli ang buhay niyan dahil hindi mo siya naturuang magkaroon ng pananampalataya. He taught me also and said unto me, let thine heart retain my words, keep my commandments. Chapter 5. My son na naman, attend unto my wisdom and bow thine ear to my understanding, that thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge. For the lips, ayan, pakinggan niyo po ito. For the lips of a strange woman, ay strange woman, hindi Kristiyano. Kapag dito ka kumagat, for the lips of a strange woman drop as an honeycomb. Oh. Ano yung matamis? Sa Pangasinan. Ano yung matamis? Matamis din. Masamit. Masamit daw ang dila ng mga strange woman. Ibig sabihin, bulador. Pag nabula ka nito, sabi ito, for the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil, but her end is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. So yan po ang kahihinatnan. Ngunit ang kanyang huling wakas ay mapait. Naalala ko po yung isang kapatid natin na nasa Maynila. Meron siyang asawang tunay, pero nagkahiwalay sila at nakakuha siya ng pangalawa, yung masamit ang dila. Sama sila. Pinatay ng Diyos yung babae. So kung iyan po ay hindi Kristiyano, baka iyan po ang maranasan mo. Mawawala yan sa iyo. Hello? Meron ba dito niyan na hindi naman Kristiyano ang minamahal niya? Amen? Oh. Okay. Her feet go down to death. Her steps take hold on hell. Baka kasama ka. Dahil ayaw ni Lord na ang magiging nobya o nobyo mo hindi Kristiyano. Kasama ka sa impyerno siguro nito. Sabi rito, her feet go down to death. Her steps take hold on hell. Amen. Oh. Okay. 10:1. Proverbs 10:1. The Proverbs of Solomon, a wise son, ano yun? Make it a glad father. Ang matalino daw na anak ay napapasaya ng tatay niya. So pag napasaya nyo, sino ang tatay dito? Sino? Pag napasaya mo raw, ano sabi rito? Matalino ka. Pero kung hindi mo napasaya, anong kabaliktaran ng talino? Bubu. Kasi matalino daw yung nagpapasaya sa tatay. So sa tahanan natin, kapag ang anak napapasaya, ang magulang, matalinong anak. Pero kung paano naman masasaya yan kung hindi ka naman sumusunod? So hindi ka matalino. Okay.
But a foolish son is the heaviness of his mother. Ang mga, ano nga yung hindi matalino? Mangmang. Hindi na bubo. Pareho lang yun. Ano ang bubo? Sabi rito, ay pasan. Pero heaviness, kalungkutan. Hindi masaya ang magulang, ang nanay, sa isang mangmang na anak. Paano ka sasaya, hindi naman sumusunod? May problema na nga, tapos dadagdagan mo pa. So ang isang matalinong bata, pinapasaya ang magulang. Amen! Ano ang kailangan, pastor, sa mga kabataan? Punta po tayo sa chapter 13, verse 24. So mga kabataan na mamaya, mag-ano tayo? Anong natutunan nyo dito sa aral? 24. Sabi po ni Solomon. Kasi Solomon po itong Proverbs. At tayo po ay nasa son of David. Si Solomon po ang son of David. Amen? Sa mga magulang, anong dapat gawin sa mga bata? He that spared his rod hated his son. Oh. Siyang nag-uurong ng kanyang yung hindi po namamalo ng anak. Hated. Napuputis. Ibig sabihin, wala siyang pag-ibig sa anak niya. Napuputis siya. Pag hindi napapalo, kailangan, pag hindi sumusunod, papat! Kumuha kayong chinilas. May nakita nga ako sa banda dyan. Yung nanay niya, sinasampal yung anak dito. Chinilas ba? Amen? Kasi pag hindi ka raw namamalo, sabi niya, he that spared his rod, hated, rod pa ang sinabi rito. Ano yung rod? Kahoy ito. Baston. Yung katulad ng kay Moses. Mahaba. Ibig sabihin, amen. Pag hindi ka pala namamalo, hindi mo mahal ang anak mo. But he that loveth him, chasteneth him. Betimes. Paminsan-minsan. Paluin mo. Kaya po maraming anak na hindi natututo kasi hindi nakakatikim ng palo. Hindi masama mamalo. Huwag lang martilyo. Kung martilyo na ang gamitin mo sa ulo, huwag yun. Chinilas. O kaya yung kawayan na inano mo, maghanda kayo lagi pag matigas ang mga ulo. Kasi ang layunin, ang tungkulin ng magulang, dalhin sa tama ang bata. Pero paano susunod yan kung hindi nakakatikim? Kailangan paminsan-minsan, chinilas, pak-pak. Magkabila. Hello? Siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparosang maminsan-minsan. Huwag naman araw-araw. Twice a week. Okay, once a day. Kasi pag hindi po yan titino. Kaya marami po ang hindi tumitino kasi hindi sila nakakatikim. Mga magulang, baka hindi po kayo sunod dahil hindi sila nakakatikim. Kung hindi pwede sa akin yan, talagang matitikman nila. Si Rodolfo. Okay? Malupit ka pala pa. Hindi malupit. Dinadala mo sila sa maganda. Amen. Hindi po masama ang mamalo. 18. Sabi po ng verse 18. Si Solomon po ito. Chasten thy son while there is hope. Ayon. Ibig sabihin, kumbaga sa halaman, ang halaman po na maliit pa, halimbawa katulad nito,
madali mo siyang kung saan mo gusto. Kasi maliit pa. Eh kung akasya na ito. Hello? Kung akasya na siya malaki, mahihirapan kang ibaluktot yan. Hindi mo yan maitutuwid na. Kasi namihasa na. So habang maliit pa, habang maaga, ituwid mo na. Ay, paminsan may sasabi ng Bible, paluin mo. Huwag mo lang patayin. Kasi yung iba, yung palo nila, sobra naman. Yung iba, itinali. Sabi niya, parusahan mo ang iyong anak. Bible po ito. Hindi ito sinabi ni pastor lang. Bible. Parusahan mo ang iyong anak hanggang may pag-asa. Ibig sabihin, malambot pa. Pitikin mo na. Dahil pag lumaki na yan, doon mo siya tuturuan. Mahirap nang sumunod dyan. Akasya na yan eh. Ano po ang sabi sa 13? Ito. Bitas God. Magiging kalikulan ng anak yung pamamalo na basta tamang palo. Amin. Hindi kasi sila nakakatikim. Palo po utos mismo ng Biblia. Oh. Yung hampas pa ang ginamit dito. Sa impyerno. Kasi matutuwid po yan. Pero paano yan kung sabi ng Bible, ibigin. Verse correct thy son, and he tulad nung nandun kami sa lugar ng naglalasing na. Pupunta. Kami ang nag-aalaga. Hello? Problema pala kapag kalasinggero ang kasama mo. So, kaya sabi rito, mapapayapa ka kung ang anak mo na itama mo. Amen? Okay. Kahapon ay nag-share ang ating kapatid. Para sabi po dito ng Bible, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear is the whole duty of man. Sa ano daw ang buong katungkulan ng tao?
matakot sa Diyos. And yan. Ang buong katungkulan pala natin, una takot. Kasi tingnan nyo, sa tahanan, ang isang anak na may takot sa magulang, hindi po yan gagawa ng kalukuhan. Kasi takot. At sa atin, kaya natin nagagawa yung gusto natin, wala kasi tayong takot sa Diyos. Kaya kung hanggang ngayon, nagagawa mo yung gusto mo at hindi yung gusto ng Diyos, ibig sabihin, wala kang takot sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka sumusunod sa Diyos. Wala kang takot eh. Kasi ang Diyos, alam mo na nandyan. Pero bakit mo nagagawa yung ayaw niya? Kasi wala kang takot. Tama? Hello? Ulitin ko, kaya mo nagagawa ang isang bagay na ayaw ng Diyos, wala ka kasing takot sa Kanya. Ang tungkulin natin dito, sumunod. Let us and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Fearing and obeying the commandments. Iyan po ang whole duty. 14. For God shall bring every work into judgment. Lahat daw lahat po ng ginagawa natin, naka-record po yan sa Diyos. Wala po tayong maitatago sa ang hatol, depende sa ating mga ginawa. Kung tama, walang hatol. Pero kung mali, hahatulan po yan ng Diyos. Kaya nga lagi nating inaano ang karakter dito para hindi po tayo mahatulan. Sabi niya, ang bawat kubling bagay, kahit wala po maikukubli sa Diyos. Lahat po ng ginagawa, kasi pati isipan natin, nababasa ng Diyos yan. Kahit tahimik ka lang. Alam dito sa church, tahimik ka. Pero mayroon ka palang sama ng loob. Alam ng Diyos yan. Hindi mo may tatago sa Diyos. So sabi niya, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Masama o mabuti, pagdating sa hukuman ng Diyos, diyan niya ibabase kung anong tamang hatol, kasi God is just. Kung tama ang hatol sa iyo. Pero paano kung mali? Magiging mali rin ito para sa iyo na hatol niya. Dito tayo didiin. Sapagkat mahalaga po ito. Hebrews, lagi ko po itong isinishare. Chapter 13, verse 17. Now, sabi po ng Bible, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo. Sa tahanan, sino ang pinuno? Ama. Ayan po ang pinuno sa bahay. Tatay. Sumusunod ba kayo sa tatay nyo? Oo, yung tatay ang sumusunod. Sa asawa at anak. Dapat, asawa man, anak, lalo na, sumunod kayo sa mga sa tatay nyo. Kasi iyan po ang pinuno. Iyan ang head ng pamilya. Okay? So, pero paano kung ang sumusunod na yung tatay? Baliktad na. Ngayon, bakit itinuturo ni Apostol Pablo na sumunod kayo sa pinuno ninyo? O lalo na sa church. Sino pinuno? Sumunod kayo pa sa kayo sa magulang nyo. Kaya nga, mga tatay, nanay, dalhin nyo ang mga anak nyo lagi dito. Yung ibang mga anak, ando sa bahay nila. Paano yan matututo?
Ulitin ko, baka nila sapagkat pawang na nagpupuyat dahil sa inyong mga yung pastor pala nagpupuyat. Yes. Ilang mensahe ang madali bang gumawa ng mensahe? May Biyernes tayong mensahe. May Bible study tayong mensahe. May Sunday school. May divine service message. Hindi po madali ito. Kaya sabi ng Bible, pasakop kayo sa pinuno ninyo. Tanong, nagpapasakop ba tayo? Ano yung salitang pasakop? Sumunod kayo sa pinuno ninyo. Sa tahanan, sumunod kayo sa mga tatay nyo. Sa nanay nyo. Bakit kailangan nyo sumunod? Na nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Alam nyo ba ito, ulitin ko lang ito. Tuwing ako'y mananalangin, lahat ng pangalan ng mga kapatiran, binabanggit ko po yan sa prayer ko. Ewan ko ako kung nababanggit nyo sa prayer nyo. Pero kayo, tuwing umaga, binabanggit ko ang pangalan nyo sa prayer ko. Bakit? Ano sabi? Bakit natin ginagawa? Na parang sila ang mga susulit. Accountable po ang pastor sa kaluluwa ng membro. Kung sagutin doon, basta ginawa ko, tungkulin ko, ipanalangin kayo, turuan kayo, tungkulin ko yun, kayo na ang bahalang managot kung hindi kayo susunod. Sabi nito, parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan. Ayun. Siyang tungkulin pala ninyo, yung pagsunod, nagagalak ang pinuno. Sa isang magulang kapag masunurin ang mga anak, natin, tuwing may exam, tuwing graduation, tuwing closing, may, ano yan? May medal. Wow. Tapos yung grade, fourth grading, 250. Ano? Di ba masaya tayo? Pero paano kung 65? Sabi ko nga, Brad, graduhan mo nga ang pagsunglid mo. Ilan? 35 pas. Alam niya ang grade niya. Paano matuto ang pastor sa 35? So, ang ano dito, mapasayan nyo ang ay yung iba, ligaw na. Kahit babae, huwag din tayong paliligaw muna. Hindi itong panahon pa. At tayo ay meron ditong patakaran na hanggat tayo ay, lalo na kung may ministry, walang girlfriend, walang boyfriend. Pag mabuti itong mga on time na. Amen. Pero kung nag-aaral yan at magbo-boyfriend, di ko yung patatayon dito sa walang ministry yan. Kasi bakit yan ang inuuna mo? Unahin mo, mapasaya mo ang magulang. Paano sasaya? Kapag nakagraduate ng tatay mo sa pintuan, do sa pintuan nyo, pasipul-sipul. Diyan sasaya ang magulang. Pero kung pagdating mo, problema ka pa. Tay, ano ulam? Sabi nito, parang sila ang mga susunod upang ito'y gawin nilang may kagalakan. Sasaya ang magulang. Biro mo, napagtapos ka ng magulang mo, inasikaso mo pag-aaral mo, pagkatapos ngayon sumasahod ka na, o kaninong
Pero habang nag-aaral, ibig sabihin, huwag kalungkutan ang ibibigay nyo sa tatay at nanay nyo. Bakit? Ano mangyari? Sabi rito, sapagkat sa ganito, di ninyo mapapakinabangan. Bakit sumpa? Sa mga anak na hindi marunong sumunod sa magulang, sumpa. Wala kayong pakikinabangan. Amen? Tsaka, ako po, natutuwa ko sa mga anak ko dahil sumusunod sila. At katulad ni Angel, maganda ang buhay niya dahil sumusunod. At ito si Faith, magpatuloy lang siyang sumunod, maganda rin ang buhay niyan. Kasi yan po ang aral ng Bible. Kaya mamaya mga kabataan ha, tingnan ko kung ano ang natutunan nyo. At i-evaluate natin yan. Tuwing may aral, amen? Ang aral nyo, twice a month. So every other Sunday. Para kayo matuto. Kasi hindi po maganda ang mga kabataan na hindi sumusunod sa magulang. At tayo namang magulang, suportahan nyo ang mga anak nyo para hindi po yun maging problema. Amen? Sabi rito, may, upang ito'y gawin nilang, kasi na, tulad ng sinabi ko nung Sunday, may mga kilala ako, sabi ko magulang. Kaya kayo na lang yan. May pangarap sila sa inyong kinabukasan. Sila. At isa kasi hadlang yan sa pag-aaral. Pangatlo, umiwas kung hindi pa napapanahon. Kasi dalhin mo sa church, kakaliskisan natin yan. Dinala sa church, hinambalos ko sa mensahe, hindi tumagal. Mga kabataang babae, kung magpapaligo kayo, third coming, pero wag mo na. Di ba? Dito ako magtatapos. Kabataan, pikit muna, pikit. Pikit. Maglalakbay tayo, pikit. Yan. Maglalakbay tayo, mga kabataan, ha? Pakinig ka. Okay. Ngayon, nag-aaral ka. Yan. Pikit, ha? Sa pag-aaral mo, nagsumikap ka. Oy, summa cum laude. Yan. Imagine nyo, summa cum laude. Oy, tinawagan ka. Ops, magandang offer na trabaho. Ops, 150,000 unang salary. Ops, nung sumasahod ka na. Ops, hallelujah. Ang sarap mag-imagine, no? Kung susunod ka, hindi masama yan. Basta wag mo rin kalimutan yung obligasyon mo. Kasi si Solomon may
mong kalilimutan sa pagyaman mo ang obligasyon mo kay Lord. Kasi kaya ka pinayaman, meron siyang gustong gawin mo. Amen? So, huwag tayong mag-ano ng si Solomon. Sabi nga, mayaman si Job. Pinakamayaman din sa buong lupain, si Job. So, ang mahirap lang kung yumaman ka, sinulo mo. Pero kung pinayaman ka ni Lord, yung tungkulin mo sa Diyos, nagagampanan mo, hindi po yan masama. Amen? Titingnan ko kung natuto kayo. Awit tayo.